Magandang gabi sa inyo, mga kapatid sa rehiyon ng araw. Mula po ay pumapanin lang tayo sa kaitasan ng langit upang ipakilala sa inyo ang kaharian ng ating Ama na lumikha sa ating bansa at sa ating pagkatao upang ipamulat ang katotohanan na hindi nasaksihan ng sinuman kundi ang Diyos ang sumaksi at tayo ang nagpatotoo. Pagkat tayo ay natuto sa mga taong nauna sa atin at karoon tayo ng aral at katalinuhan dahil sa mga nauna sa atin at hindi tayo pwedeng mauna sa kanila sapagkat sila ang ating mga panganay at ang ating mga magulang na kumikilala sa katuwiran ng ating Ama sa langit. So ngayon, dadako po ulit tayo sa pangatlong bahagi ng tinatawag natin programa tungkol sa ang apat na mga kaharian ng tao sa ibabaw ng lupa sa rehiyon ng araw dito sa dagat ng malayong silangan. Okay? Lumalaga po na alam natin ang kinaroroonan natin sapagkat kung di natin alam ang kinaroroonan natin ay malamang na lalapain yan ng sinasabing serpent seeds. Sinabing serpent seeds ay yung mga salita lang, mga propaganda upang pagtakpan ang kanilang masamang mga balat o layunin sa buong daigdig. Ano po? So, dadako na po tayo at i-discuss po natin yung mga bagay na kailangang maintindihan ng tao. No? Ano po ay tungkol sa apat na kaharian. Okay? So, dapat malaman natin na unang-una na nawala ang ating bansa, nawala ang ating pagkatao mula noong maging bayan ang Pilipinas. No? At yung mga pinuno ng Pilipinas ay pinamunuan ng mga magiliw ng mga anak ng bayan. Okay? Magiliw sa kanilang ancestors diyan sa province of China. No? So, ginigiliw din lagi ang kanilang ancestors diyan sa province ng China sapagkat ang pagkakilala ng mga taga-diyan, ang mga magulang din sa province of China sa Pilipinas ay ang Pilipinas ay bayan ng kanilang lahi o genealogy. Ano? So, ganun po nila tinatanggal ang rehiyon ng araw. Ano? So, pinagagapang nila ang kanilang dugo sa kalangitan at sasabihin ang kalangitan ay isang Chinese village. Ano? So, kailangan po natin na mapakilala na ang rehiyon ng araw hindi isang Chinese garden. Ano? So, hindi tayo pwedeng magloob o manguna na pagbigyan natin ng mga taong yan na mamuno sa ating bansa sapagkat nasisiraan nila ang kasaysayan ng tao at kasaysayan ng kaharian ng langit. So, dadako po tayo sa mga ating mga aralin at ipagpapatuloy natin ang pangunawa at pagbibigay ng kaalaman sa mga lalo na yung mga bata na hindi pa alam kung ano ibig sabihin ng region of the sun na pinapaliwanag ni Dr. C. Rizal. Yan po ay walang iba kundi yung panahon, ano? O yung measurement of time, space, and distance, and heaven, ano? O dito sa ating sinasabing daigdig sa planeta, ano? Yung sinasabing pag tayo nagkakaroon ng terrestrial navigation. Okay? So, sa mga tuwid, ang sinasabi ni Dr. C. Rizal ay ito, nasa kanan, o siya may nasa kaliwa, ano? Ito yung nasa kanan, ikaw ay nakaharap nanonood, no? Nasa kanan, ito yung naging daigdig ng Pilipinas. Ito yung pinapaliwanag ng mga Fujian Chinese, itong area ito. Okay? Yan po ang pinapaliwanag ng mga gobyerno ng Silyo. At ang kasaysayan na yan na nagsimula noong June 12, 1898 ay sinasabi nila na 3,000 years old history ng genealogy of China dito sa buong mundo, no? So, ito naman po ang sinasabi ni Dr. C. Rizal na pinaliliwanag niya sa last farewell niya, no? Na meron siyang isang bansa na nasa rehiyon ng araw, meaning na umiikot ang bansang Pilipinas kasabay ng pag-ikot ng daigdig sa panahon mula ng lalangin ang lupa at ang langit o ang langit at ang lupa ay dalangin ng ating Diyos, no? So, maliwanag na hindi tayo pwedeng malin lang sa
karunungan sapagkat itinuro sa atin ng ating pambansang bayani kung ano ang dapat pagkilala, no, doon sa ating bansa. No? So, ang pinaliwanag ng Region of the Sun ay ito, at ang sinasabi niyang kalangitan na hindi magbabago, mamaliw, no, sa harap ng Diyos, no, ay ito pong sinasabi niya na namatay, okay, ito. Okay. Okay, sorry. Wala yata isa. Okay. So, yung sinasabi niyang araw ay ito. Okay, yung sinasabi niyang region ay yung sinasabing heaven. Yan. Okay, region. No? Kaya sinabing may region ay merong north, may south, may east, may west, yung kalangitan. No? So, pag ang sinasabi nating Pilipinas ay nandito sa lugar na ito. Okay? So, pakita natin. Okay. F4, no? Yan, ibig sabihin, pinaliwanagan po natin ang kaharian ng tao sa langit, ano? So, ang kaharian ng tao sa langit, mula nang sila ay dalangin, ay umiikot, ano, ang kanilang buhay sa panahon habang sila ay nasa heaven. Yun ang sinasabing kaharian ng langit, no? Yun ang pinapaliwanag niya. Kung paano sa langit, ganun din sa planeta. So, ibig sabihin, kung ang buhay ng mga Pilipino ay nakaabot sa ibang buwan, ng ibang planeta, ganun din ang buhay dito sa planeta natin. No? May panahon din, may measurement of time, space, and distance, no? Na sinasabi. Kasi hindi ka makakabalik doon sa patutunguhan mo kung hindi mo alam yung pinanggalingan. Yun ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, which means na kung nagpaalam ka sa Pilipinas, pumunta ka dito. Okay. Ibig sabihin, dapat makarating ka dito. Dapat alam mo ito. So, ibig sabihin, alam mo yung kung saan ka. Ikaw ay, ang bearing ng Pilipinas ay 120 degrees. No? From your position. So, 120 degrees from your position, ibig sabihin, magsusukat ka from the north. So, from your north, going here, papunta dito yung angle niya, inukat mo yung angle dito hanggang dito, 120 degrees. So, ibig sabihin, kung saan ka naroon, makakabalik ka. Kaya sinasabi niya, ibig sabihin, ay tama si Dr. Jose Rizal doon sa kanya sinasabing salawikain. No? So, iba naman yung sa China. Dugo ang kanilang pinagagalingan. Ang pinag-obserbahan niya ay hindi yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na measurement of time, space, and distance, or sinasabi region of the sun. Sinasabi na dugo. Ay, paano may ilalagay doon yung sinasabi ng si Rizal? Kaya doon nga sa apelyido nilang merkado, nagkakaloko-loko na yung sinasabi nilang kasaysaya. So, ang sinasabi natin dito na ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi nagbabago ang kulay. Kasi pag September, umaga dito, makakita mo. Okay. Morning, ano? Okay. Pabalik-balik lang yun. Hindi pwedeng yung okay? So, gawin natin yung liwanag, ano? Okay, puti na lang. Okay. So, puti ang makikita mo dito sa region of the sun kasi maliwanag. Ano? Pero pag tumingin ka dito sa opposite side, pag gabi na, umikot ng counterclockwise, punta sa east, in September, yung mga stars dito ang makikita mo. Kung nandito ka sa stars na ito, constellation ng stars na ito, pumunta ka dito, yung spaceship mo, pag alam mo yung pinanggalingan mo, sabi, anong angle yan? 90 degrees. So, tatanda mo lang itong galactic north. So, yung galactic latitude na 0, no? Tumingin ka doon. Okay? Then, kunin mo yung angle, kung ilan yung bearing ng region of the sun o nung sun, no? Saka ka makakabalik. Yun ibig sabihin. So, ibig sabihin, September, October, yung nakikita mo sa panahon,
So, yung panahon na yun, magsasabi ng buhay natin. Anong kwento ng buhay natin? Anong kwento sa mga halaman? Anong kwento sa mga hayop? Anong kwento sa kaharian ng langit? Hanggang saan na ba yung narating na karunungan ng tao? Yan ang sinasabi niya. So, lahat ng outer ng region of the sun ay gabi. Kasi nakatalikod sa araw ang Pilipinas. Ibig sabihin, nasa sa isang fixed geographical location ng Pilipinas sa Sea of the East. Hindi magbabago yan. Araw at gabi lang makikita natin. Okay? So, lahat ng kulay blue ay nakaharap dyan ang Pilipinas sa angle na yan relative to the north. No, with reference to the north of the galactic longitude. So, ibig sabihin, kung ang Pilipinas ay nakaharap, October ay nakaharap sa araw, ibig sabihin, maliwanag. No? Lahat ng nasa inner na posisyon ng Pilipinas na maliwanag ay kulay puti. Ano? At yan yung nasa watawat natin. Yan puting kulay. So, yung Luzon, Visayas, Mindanao, pag nakatingin sa araw, ay kulay puti kasi maliwanag. So, yun yung puti na bahagi ng ating flag. So, yung sinasabing star doon, hindi pagkaari na Domingo lang ko ni Emilio Aguinaldo yung mga stars doon. No? Yung sinasabing mga stars doon, galing din dito sa last farewell ni Dr. Jose Rizal. Kinounterfeit nila. So, yung kulay blue, ay yun yung tubig ng Pilipinas, Sea of the Orient. Yung kulay pula, yun yung blood ng mga Pilipino na hindi mo pwedeng isuko sa kahit kaninong ancestors sapagkat ang blood na yun ay component ng life or breath of life of our God Almighty. Susuko lang natin yun ay sa bansa natin sapagkat ang bansa natin ay pinaghaharian ng Diyos. Ganun po yan. Ganyan pinapaliwanag yung nasa flag. Ganyan yung sinasabi na dapat na nasa presidential seal. Ganyan yung sinasabi na naandyan sa coat of arms. Yung coat of arms, bawat bansa may coat of arms. Bawat religion may coat of arms. Kahit ang komunismo may coat of arms. So, sino ang tama na coat of arms na dapat natin tanggapin na dapat nasa presidential seal at naandyan sa Department of Foreign Affairs at naandyan din sa Malacanang o Malachaynang Palace. So, ano ang maganda natin dapat gawin para kasi ang coat of arms o yung presidential seal, yan nagpapaliwanag ng kabuuan ng ating pagkatao sa rehiyon ng araw. Sino tayo? Yun ang nagbibigay ng definition kung anong dignidad tayo sa kaharian ng langit. Isinilang ba tayo walang dignidad? Di ba natin alam yung origin of mankind, yung foundation ng life? So, hindi natin pwedeng i-glorify ang kamatayan nang hindi natin alam yung ating pinagmulan. So, meaning na mali yung nandyan sa libingan ng mga bayani. Ang nagsusulat yun ay komunismo na nag-infiltrate sa Kristyanismo. So, nangyayari din yan dyan sa Mindanao. Nag-infiltrate sa Islam, magsusulat ng kasaysayan para sa ancestors niya. Lalagay ng mga monumento at sasabihin ang founding fathers ng buong Pilipinas ay genealogy of Pujian ancestry from Henan, China. So, ganyan tayo nililinglang. Okay, so, dako na tayo dun sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal na dapat natin matutunan sa kaharian ng langit. Okay, so balik po tayo ulit. Okay, so doon tayo sa apat na kaharian sa silong ng langit ng Pilipinas na sinasabi ni Jose Rizal na yung tatlo ayaw niya. Okay? Ang gusto niya ay yung pundasyon ng kaharian ng Pilipinas na mula sa Diyos. Okay, so dadako po tayo doon. Okay, tustan natin to at pupunta tayo doon sa okay. Balik po tayo dito sa sinasabi nito.
Okay? Ano ba itong naging ganito? Okay. So, babalik tayo dito sa Roman Empire. So, tulad ng sinasabi natin na ang Roman Empire ay nagtatag ng reliyon noong 3rd century. Okay, yung year 325 AD, hindi pa sila Kristiyano. Okay. So, mapansin natin dito sa mapa, okay, nagkaroon ng mapa yung reliyon o yung isang empire. At nagkaroon ng reliyon na umabot na dito sa Great Britain pala ito, no? Hanggang sa umabot dito sa Pilipinas, no? Noong 1521, year 1521. So, meaning, nagtayo sila ng gobyerno, ano? So, itong gobyerno na ito, pag pinagbasdan mo, ang gobyerno pong una noon, na sinasabi natin, ay nagre-represent ng coat of arms, ano? Ito po yung Roman Empire, Crown of Nations of Roman Empire. Ito po yung church na sinasabi, yung Vatican. So, ito yung, kumbaga, ito yung pinakang bansa, ano? Yung reliyon. So, ito, province niya. Okay, yung sa province niya, o sa buong Europe, meron siyang military. Ito yung military. O intelligence, o mga batas, pampabatas. Ito yung mga hari, mga sinasabi natin, kongresista, senador, yan, ano? Hanggang sa umabot doon sa gobernador, hanggang sa umabot sa mayor, hanggang umabot sa barangay captain. Okay? So, ganun ang structure niya. So, sabihin, yun yung, kung baga sa panahon ngayon, ito yung nag-symbolize ng itong first level na ito after the crown of Roman Empire na Vatican nag-uutos. So, ito eh, kumbaga province lang, ano, may military. Ganun yan. Itong Spain. Pero ang Spain, nire-represent niya ang buong image ng Europe o nito. Yung crown na yan. Na may mga military sila. Di ba? May mga military. Sa Pilipinas may military, di ba? So, ganun yan. So, kung ito sa Europe, military yan. Europe. Laging may presensya yan dito sa Pilipinas. So, kung ito yung Pilipinas, okay, ito yung Gobernador Silio. Okay? Ganon. So, yung simbahan, ito yun. May cross. Yan. Okay? So, alin ito? Okay? So, kasama rin dito siya. So, ito siya. Kaya lang ito sa Pilipinas, okay? Ang boss nito, ito. Sabi, galing din ito sa Spain. So, ito yung Pilipinas. Okay? So, ito yan. Okay? So, ito yan. Okay? Boss, ngayon, itong boss ng military ng Spain, ito yung sabi natin Gobernador Silio. Okay? Yun na yung local dito sa Pilipinas. Yan ang namamahala dito. Okay? Pero ito, under pa rin. Ito yan. Kung makikita mo ito yan. Ito yan, isa. Ibig sabihin, ito at saka ito, iyan yung logo na yan sa Port Santiago. Meaning na ang Port Santiago, kung susuway ka doon sa Gobernador Silio ng Spain, okay, o yung bayaran na Gobernador Silio ng Spain, eh, ikukulong ka dito. Kaya ganyan sinapit ni Dr. Jose Rizal. Umaban siya doon sa Gobernador Silio at sa simbahan, sinasabing pamahalaan nito. Okay, nasintensyahan siya ng sedition. Lumalaban siya sa Roman Empire, lumalaban siya sa Gobernador Silio at sa Spain. Kaya nasintensyahan siya, pinatay siya. Ano po ang istorya niyan? Yan yung during the time of nung isilang siya,
nung isilang siya, hanggang sa mamatay siya, yun ang pinapaliwanag niya. Na ayaw niya na may mga mamatay tao. Ayaw niya nang sinasabi niya na mayroong pananampalatayang pumapatay. Ang gusto niya talaga ay yung makikita natin sa kaharian ng langit. Ano? So, ang makikita niya sa kaharian ng langit ay 6 million na Pilipinos, ano? Na nasa sakop ng Spain. Right? So, yung 6 million na yon ng Pilipino ng panahon niya, gusto niya nga ma-preserve ang kalayaan. Ayaw niyang masakop ng reliyon, ayaw niyang masakop ng kahit anong paniniwala, maging Islam man yan. Ang gusto niya ay magkaroon ng kalayaan sa reliyon. Bagkat nagpapatayan lamang sila. Bago silang si Dr. Rizal, may mga patayan ang nagaganap dito sa Europe. Sila mismo nagpapatayan. Meron silang civil war because of control of politics, government, and control of resources. No? Sino maging hari, sino gusto maging mayaman. So, ganun po yan. So, nawala yung wika ng tao dahil ang sinasalita niya ay tungkol sa reliyon na ang unika sa kanila ay yung ama ng reliyon. So, ganun po yan. So, anong maging future ng bansa natin? Kung yung bansa natin ginawang bayan, wala na tayong lilingunin dahil ginawa ng bayan ng province of Fujian, China. So, mali ang June 12, 1898. So, sila ang dapat hinatulan ng kamatayan ng sedition, si Dr. Rizal. So, pagkat nakikita ang Dr. Rizal ay tungkol sa pagkatao, anyo ng Diyos na nasa atin. So, remember, he who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish. Yung sinasabi dito na sino man ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabawang isda. No? So, yung sinasabi dito ni Dr. Rizal na mabawang isda ay ito. Kasi hindi naman Pilipino yan. Yan yung sila. Emilio Aguinaldo itong unay. Hinire yan sa Pilipinas kasi marunong magtagalog. Ang mga Espanyol hindi marunong managalog. Kaya hinire ito ng ambos nitong gobernador sila na ito na local sa Pilipinas ay mga Chinese Filipino. At yan ay sinasabing 1591 na 1594 nung itatag daw sila na Chinatown. Yan yung sila Emilio Aguinaldo. Kaya mapansin natin dito, mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte, no? Isa-isa natin, nandito. Okay, si Emilio Aguinaldo, Horacio Aquino, Benigno Aquino, Ninoy Aquino, diba? Lahat ng mga nandito, mga presidente at mga artista, kung sino man dyan. Okay, si Duterte, no? Rodrigo Duterte, no? Hinirang naman niya na maging province ang bayan ng Eden. Ginawa niyang yung Eden ng Diyos ay ginawa niyang bayan. So, hinirang niya yung Pilipinas bilang province ng bayan. Hinirang niya na province ang bayan na Eden. Kasi ginawa niyang bayan yung Eden o yung bansa ng Diyos. Hinirang niyang province sa harap ng buong mundo. Siya ang naghirang, hindi yung Diyos. So, kanina, ang sinasabi ni Dr. Rizal, ang humirang sa Pilipinas ay ang Diyos, hindi yung Fujian ancestors. No? So, ganun po ang nangyayari. So, lahat sila nagsusulat ng kasaysayan para sa kanilang ancestors. No? Si Cory, tinanggal niya yung 1973, tinanggal niya yung salitang bansa, tinanggal niya yung belonging to the Philippines by historic rights and legal title sa 1973 doon sa National Territory sa Annex 1. Kasi ang gusto nilang patunayan, lahat ng nasa Pilipinas ay taong bayan at hindi tao ng ating bansa o tao ng ating Diyos o piniling bansa ng Diyos. So, kaya lahat ng mga tao naging anak ng bayan mula noong June 12, 1892. So, na-implement yun noong
1987 Constitution. At doon na nagkaroon ng maraming Chinatown. Gumawa ng Chinatown si Duterte, si Arroyo gumawa naman ng Asiana City. So maraming modification sa mukha ng Pilipinas. Ano? So yung anak ni dito, si Duterte, yung anak niya, ginawang sister city, yung mga siyudad ng Linjiang, Xiamen, Nanning, Beijing, Shanghai, sister city na daw ng Davao. Ginagawang mag-ama ang China. So yun sinasabi natin na theory of communism. So, communism empire. Okay. Ito nagiging kasi isa-assimilate natin. Okay, empire ng Philippines. Okay, empire of... So, sinasabi natin na okay, communist empire. So yung communist empire, so nagkaroon din sila ng mga imperialismo. Okay. So, communism. Okay. Iba yung sinasabi yun. So, kailangan mag-aral natin lahat. So, communism, concept, aspect, variance, anarchist. Okay, known as anarchist. And, okay, advocate, which advocates abolition of the state. Sisirain talaga yung Pilipinas. Capitalism with labor, social hierarchies, private property. Private property, sila nga nagnanakaw, di ba? Sirain daw niya. Sisirain talaga din, nagnanakaw nila, di ba? Ayun nila sumunod sa close favor, common ownership, means of production. Para magiging common, sa kanila lang. Pag-aari na nga ng Diyos, isikuhanin pa nila. So, ayan nila maging pag-aari ng Diyos ang tao at saka yung bansa. Gusto nila maging pag-aari ng kanilang genealogy. So, gano'n yan. Okay. So, gusto nilang sakupin ang buong mundo. No? Okay. So, wala dyan. So, dito tayo. So, siguro ito. No? Okay. Ito. Ganda ito. The Soviet Empire. No? So, ito yung Soviet Empire. Okay. Ito. Soviet Empire to. Okay. Cyber naman to. So, yung China. Okay. So, ganun po may mga empire ng komunismo. At sa atin ay ang gusto nila maging empire tayo ng maging empire tayo ng China kasi sa cyber nation. Okay. So dito. Okay. So ibig sabihin niya gusto tayong sakupin ng communist empire. So, yun yan. Si Duterte gusto niya maging pula rin ito. Okay. So, ito, di natin alam kung so, ito to, pero di naman siguro ito maging komunista. Baka nag-infiltrate na rin dito. Pero alam natin komunista, Soviet, China, North and South Korea, dito, Vietnam, at ito gusto nilang kunin Pilipinas. No? So, yun ang sabihin. So, ito, mula kay Milo Aguinaldo, Cory Aquino, maraming ginawang kasaysayan para sa ancestors nila, no? Okay, hanggang kay Duterte. So, sino pa? So, lahat ito yung mga involved sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya sino ito? Si Ocean Beauty. Nawala rito, ginawala. So, kailangan siguro natin i-repress to. I-repress kaya natin. So, yan pong sasabi natin. Paano man para tayong pumapatay? Hindi tayo makakarating sa
bansa natin kung tayo sa loob ng Islam. Okay? Kasi hindi na sumasakop, nasasaklaw ng pinuno ng Pilipinas ang Islam. Kasi ang may saklaw sa Islam ay Arabs. Mawalang ka nga ng bansa at yung Arab ang makikinabang sa Pilipinas. So sa Catholic, ganoon din. Pag naghari ang Roman Empire, wala ang pagka-Pilipino mo dahil ang mga may-ari ng mga bangko ay either Islamic Bank o kaya ay European Bank. Kung halimbawa namang sumapikat sa communism, ang mga-ari ng Pilipinas ay ang mga China Bank. So wala nang para sa Pilipino. O di pa paano pa ito, di ba? Lahat na ay puro inchik at si Dr. Jose Rizal ay isinaman nila sa kanila. So ngayon, ito ang nangyari. So si Rizal, ang sabi niya sa Pilipinas ay dapat sa Pilipinas walang mamamatay tao, mga alipin at walang nagpapahirap. Ay sino kasama na niya ngayon? Di ba? Ang kasama na niya ngayon ay mga pirata, mamamatay tao, drug lord, mga sinungaling, no? Money launderer, so, mga plunderer, ano kasama niya dito? Pati mamamatay tao at magnanakaw. Anong klase ito? Tapos huli-hulihan, ay papatay ng People's Liberation Army ang di sasamba kay Xi Jinping o sa communism. Di ba? So dapat alam natin ang harmful belief, pananampalataya na kamamatay. So yung history na sinasabi na pang-apat na kaharian, no? Pangatlong kaharian ay yung nasabi natin Islam, na nakaabot na dito sa Pilipinas. Nagsimula yan dito sa Middle East, So nakarating dito sa atin, at yan naghati-hati sa atin. Okay, so meron din silang coat of arms, meron din silang presidential seal, So ito, diba? Meron din siyang ano-anong symbolism, Okay, at saka yung sovereignty niya, ang Roman Empire. Okay, so Ottoman Empire na ito sa Islam, So sinasakop niya yung bansa through infiltration. Convert mo sila and then to-convert yung isang bansa na kanila yun. So ito meron siyang coat of arms, yung Ottoman Empire. So ibig sabihin, ito yung sinasabi natin mabahong isda, yung symbolism ng mabahong isda. Pwedeng nakahiga, pwedeng nakatayo, pwedeng pabaliktad, basta may dalawang nakalabas. So ibig sabihin ay fish, yun yung Gobernador Silio. So ngayon, kung pag-aaralan natin dito, okay, ito yung Gobernador Silio, isda. Yung symbolism niya ay okay, hindi natin. Natin dilaw. So, para familiar lang tayo, ano ba yung mga symbols na yan? Okay. Dito yung isda, mabang isda nakalagay. So, ang symbolism niya ay ito, ang symbolism niya isda, Ito yung isda din yun. Ayan. Okay. So, ito, tsaka ito, isa lang po, Okay. So, ganyan symbolism. Isda yan. Ibig sabihin siya ay ito. Yan yun. Ito. So, lahat ng presidente mula kay Emilio Aguinaldo, pag ito ang nakita mo, yan yung Gobernador Silio ng
Spain. No? So ngayon, ayaw na niya sa Spain, kaya sabi niya ay magsisiparate na daw siya kasi nga province na ng China ang Pilipinas. Okay. Gusto na niyang humiwalay. Okay? Okay? So ito, sa kanan ito ay June 12 na. So ibig sabihin na ito yung una nating republika na Spain. Una po muna para sa Pilipinas. And then yung church, and then yung Gobernador Rosillo, at ito yung kulungan. Yan yung sa Maynila, no? Capital. No? Capital city ng province of Spain, no? Ng province ng Spain. So ito ay magmamahalan itong Port Santiago. Okay? Itong level na ito sa Europe na ito. Okay, nirepresent niya ito. Kasi ito yung Vatican. So, ganun yan. So, ngayon, nung dumating ang Amerika, ganito ang nangyari. So, ito, binigyan tayo ng kalayaan at sila ang nag-define ng napakagandang coat of arms para sa Pilipinas. Very special. Okay. No, hindi po niya ginaya ito. Ito ang ginagaya niya. Ito ang wala yung mga sinasabi nito na Dr. Jose Rizal ay ito. Ayan. Okay. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ito yung sinasabi na chick na. Okay? So, itong quote na ito, coat of arms, ay noong magsimulang manungkulan ang Amerika dito na binibigyan niya sa atin ang bansa natin. So, ibig sabihin, 1901, Bill of 1901, nakita na nila ito. Kasi okay, doon nagsimula ang kalayaan natin. Saan nagsimula ang kalayaan natin? Kay Dr. Jose Rizal, no? Hindi sa panahon ng mga gobernador siglo. Okay, so, mga pansin ba dito? Okay, dito pa rin sa Wikipedia. So, makita mo. Okay? Ito yung may ultimo Diyos, no? My last farewell is a poem, which is, hindi naman ito poem, ito ay prayer, no? Line 5 of paragraph 8. It's a poem. Okay, and line 5 of paragraph 10, ito ay awit at panalangin para sa redemption. Line 5 of paragraph 9. So, awit at panalangin para sa katubusan o salvation ng ating bansa. Na dapat makilala natin ang ating bansa bilang bansa ng Diyos. Yun ang last farewell ni Dr. Jose Rizal. So, ang political impact nito ay napakalaki. So, mula nung maging annex ng Amerika ang Pilipinas, after na digmaan ng Espanyol at mga Amerikano, akala ng mga Amerikano ang mga Pilipino ay barbaro. Yung walang alam sa measurement of time, space, and distance. At akala ng mga Amerikano ay wala tayong alam, no, sa pagpapalakad ng gobyerno. Wala tayong alam sa gobyerno. Okay? So, ano ba yung gobyerno? Di ba? Yun yung discuss natin na ang gobyerno ay ito. Na mas higit pa doon sa gobyerno ng Spain. Paano natin nasabi, di ba? Kasi ito lang ang sinasabi ng Spain. Tungkol lamang sa dito lang sa kanilang mapa. Nakita natin ang mapa sa kanila. Saan ba yung mapa yun? Sa communism. Ang alam lang na dito sa lupa. Okay, yun lang. Kaharian nila, reliyon sa lupa. Okay? So yun ang alam nila. Ayan ang alam nila. So,
sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na government ay hanggang langit, yung Visayas, Mindanao, ito yung atmosphere sa region of the sun. Ito ang atmosphere, no? At ginawa niyang star yung Luzon, Visayas, Mindanao, no? Ang nag-define niya ay itong mga Amerikano na binase rin niya doon sa last farewell dito. Dito nakabase po yan. So, yung sun, yung region of the sun, yung dagat, at saka yung stars, no? At saka yung sinasabing sun, no? At saka yung sinasabing atmosphere, no? Yung atmosphere, space bodies, at saka yung sinasabing Sea of the Orient, o Karagatan, ano? Line 4, diba? Jewel of the Sea. So, yung Jewel of the Sea of the Orient, okay? Yung sinasabi ni Dr. Rosie Rizal dito na Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? Yung Luzon, Visayas, Mindanao, Tatlo Star ay nasa atmosphere. Okay? Nasaan yung atmosphere? Nasa region of the sun. Yung bilog na ito. Okay? Nag-represent yan ng region of the sun saka perlas. Ano? At yung araw, yun yung silangan. So, bakit siya naging silangan yung araw? Hindi niya nilagay dito sa pula. Okay? Kasi dito yung primary yan, ito yung Sea of the Orient o Western Pacific Ocean. Okay? Okay? Nandun sa kanan, di ba? Okay? Kung makaharap kayo ng daigdig, tama yun. So, ito yung dagat. No? Magsisukat ka ng simula doon sa primary dyan hanggang doon sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ka, yun na yung region of the sun, yun na yung dagat. Okay? So, mula sa silangan hanggang doon, mula doon sa kanluran o sa Amerika hanggang sa Pilipinas sa 120 degrees east, of the region of the sun, galing sa primary dyan, galing dito sa Amerika, salubungan sila. Anong nangyari? Isinuko ng Amerikano ang buhay nila para sa Pilipinas. Sinuko ng Europe ang kanilang buhay para sa Pilipinas noong World War III. Sinuko ng mga Pilipino ang kalayaan ng Pilipinas. Ang buhay nila para sa kalayaan ng Pilipinas. Sa Pilipinas. No? Kaya maraming namatay. Ibig sabihin, ang sagisag na pula ay buhay ng Amerikano, buhay ng Allied Force, buhay ng mga sinasabing tao na naging Kristiyano na nag-aalay na ang kanilang buhay para isuko sa bansang Pilipinas yung buhay nila upang ipagtanggol ang Pilipinas na huwag isuko sa banyaga. Kaya ang sagisag na pula ay napakahalaga sa dignidad at ang sagisag na blue ay sagisag na kinaruunan na nilikha ng Diyos na kinaruunan ng bansang Pilipinas ng Luzon, Visayas, Mindanao sa ilalim ng atmosphere. So, yung Amerikano lang ang nakapag-translate ng tama na para maging coat of arms, no? Para maging coat of arms ng Pilipinas, ano? So, ganun yan. So, okay. Ano tayo kanina? Okay. So, yung pinapaliwanag ni Dr. Rosie Rizal, napapaliwanag ng mabuti dito sa nasabing ng ating pambansang bayani, no? So ito ang nakapag-define. So, ito yung gusto kasi nangyari ni Duterte ay ang founding father ng Pilipinas after Spain. Ito ang sinasabi ni Xi Jinping, after Spain, may kasaysayan ng Pilipinas ay si Domingo Lamco. Okay? So meaning, babalik naman tayo doon sa pirata. Okay? Okay, madali. Ayusin natin. Okay. So, pagbabalik tayo sa mga pirata, ito ang mangyayari. Okay. Gusto nilang piratahin yung buong Sea of the Orient. Okay, hanapin natin yung mga pirata dito. Kasi siya, mga pirata. Ito. Okay. Ang gusto mangyari ni Duterte
ay yung kasaysayan nito. Okay? Hindi sinasabi ni Dr. Jose Rizal na ito. Okay? Sinasaysay dito ni Xi Jinping ay ito. Yung mason na hindi, Rizal na mason na hindi nakakaintindi ng salitang Eden. Hindi nakakaintindi ng salitang Riddle of the Sun. Saan ka nakakitang mag-ama na Rizal na hindi maintindihan yung kaharian ng Diyos sa langit? Ano? So, yun ang ibig sabihin natin. So, ibig sabihin, itong mga Anchik ay hindi pwedeng maging future sila ng bansa natin kasi gusto nilang agawin ang kaharian ng Diyos sa atin. Ito yung mga taong yan, gustong masakit ng kasaysayan ng bansa natin. Kasi yan po yung mga anak bayan na mula dyan sa Fujian province. Sila po yan. So ngayon, tignan natin, dektado ito. So itong gusto kasi mangyari ni Duterte. So, yung kasaysayan nila. Na sila yung gobernador Silio after ng Spain. Si Jose Rizal isang Anchik, tapo ng China na pinatay ng Pilipino mula dyan sa Xunqi village. So, ito complete po tayo dito. Na gustong maging kasaysayan ni Duterte ay mula dito. Mula dito sa dito kay Emilio Aguinaldo. Okay? Bayan ng Pilipinas nung dumating yung ancestors ng province of Fujian after na dumating si Limaho. So nauna si Limaho, sunod ito si Piyanan, sunod ay si Emilio Aguinaldo. Okay, so ibig sabihin, istorya yung sinasabi nila ay ayon sa pagdating ng lahi nila sa Pilipinas. So ang pambansang bayan naman, ayon sa pagdating ng heaven and earth ng tao, ang kanyang kinikwento dito sa ibabang mundo kung saan ang Pilipinas ay bansa na pinagharian ng Diyos na may likha. So ito naman, ang Anchik, ang pinagmamalaki nila yung mga namatay dito sa bayan. So pinatay nila ang mga Pilipino at yung iba namatay sa Pilipinas dahil sa paglaban ng Pilipino sa mga apo ng China. Dahil silang dalawa ay naglalaban sa magkaibang prinsipyo, magkaibang pananaw. So, sila ay kinukuha nila ang kasaysayan ng Pilipinas, inaagaw nila ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya gumawa sila ng kasaysayan sa China na kina-counterfeit nila ang prayer and song of final redemption ni Dr. Jose Rizal upang i-connect dito sa kasaysayan ng mga martir na People's Liberation Army dyan sa may boundary ng India sa Ladakh region. Okay? Na tulad ni Qin Xiangrong, isang Pujian Chinese din, nagkaroon ng cemetery dyan sa may India. At sabi nila, isinuko ang isang lugar sa mga patay. Si Dr. Cesar hindi niya isinusuko ang teritoryo sa kanyang sarili. Ang isinusuko niya ay yung sarili niya doon sa sinasabing Diyos na may likha ng ating bansa. Kaya buong bansa ay nananalangin sa Diyos at hindi sa Fujian ancestors ni Xi Jinping. So, yan po ang ibig sabihin niyan. So, ang sabi natin ay tama ang kasaysayan ginawa ni Dr. Rizal na nauukol sa sinasabi natin likha ng Diyos. Okay, likha ng ating creator. Ito, sinasabi niya. Kaya kung ipupokus natin ito na po yun. Okay? Kaya yung sinasabi natin mga kasaysayan. Okay? So, from the very beginning until the death of Dr. Jose Rizal, ito ang kanyang sinasabi. Sinasabi naman ng mga apo ng China,
Okay, 3,000 years old lamang mula sa Henan, ng Pudian, and then hanggang Pilipinas. At ito na ang naging saysayan. Okay, ito ay bayan, okay, province, ito ay bansa, state of the province of the nation of China. China, province, state. Magiliw, lahat ng mga presidente mula kay Inuutunan ay magiliw na kaibigan, magiliw na bayan ng Pudian ancestor. Kung saan ang mga Pilipino ay kaibigan ng ancestor dito sa bayan, province of Pudian, China. So, ganun po tayo minamalik po sa history. Okay. So, kung saan maibalik po kaya natin hindi tayo lumulong sa genealogy kundi doon sa bansa natin kasi walang genealogy na nilalang ang Diyos sa rehiyon ng araw. Naroon niya ay planeta, mga stars, okay? At tapos nilang niya yung mga bansa sa ating planeta. Ang planeta ay kinaroonan ng bawat tao. Walang planeta kung saan ang planeta ay umiikot sa Chinese village. So, ganun po yun. So, sa mga katuwid, ang sinasabi ni Dr. Rosero sa life, okay, hindi siya sumulat sa panahon ng henerasyon, no? Mula nung magkabata siya hanggang sa ibang patayin. Hindi siya sumulat ng panahon na yun. Ibig sabihin, hindi siya sumulat para sa Gobernador Silvio. Hindi, sumulat siya sa ngayon panahon. Na kung saan, ang panahon na yun, makinopya yung kanyang mga sulat at kinounterfeit. Dapat yung mga taong yun ay sunugin nila ang mga aklat. Tanggalin niya yung bayang magiliw. Tanggalin niya yung panatang makabaya. Alisin sa mga aklat ng Pudian Chinese yung magsasabi ng kasinungalingan. Sa makatuwid sa ibang panahon yun kung sa ating mga Pilipino, sinasabi ni Dr. Rosero sa henerasyon natin na tayo ang nag-interpret, tayo ang nagpaliwanag sa kanila na nauunawa natin yung sinabi ni Dr. Rosero na hindi tungkol sa lahi ng Egypt o sa genealogy o Pudian and Henan ancestry diyan sa China, kundi ito ay tungkol sa kasaysayan ng isang bansa at nag-ari ng Diyos, nilalang ng Diyos sa kalangitan para bilang hinirang o sinasabing sinili o chosen inheritance mula sa Diyos at ang Pilipino magmamana nito. Hindi ang mga anak ng angkan ng province of Pudian na tinatawag ng mga taong bayan ay pinanganak ng mga anak bayan mula sa magulang province of China. Okay, so wag po tayo, sabi ni Dr. Cesar, gumising po tayo pagkakahimbing ng ating magulang. Sabi niya, sapagkat pag naintindihan natin ang sinulat niya, tayo tatawaging edukado. Henerasyon na may karunungan. Ngayon, gusto niya ng itaas ang antas ng ating pagkatao. Okay, so ayun po. Ang kanyang napakahalagang habilin. So, ngayon, kutob tayo doon sa sinasabi na apat na gobyerno o apat na kaharian. Kaharian ng Diyos sa langit, kaharian ng reliyon sa lupa, Islam at Protestante, at kaharian ng ideolohiya ng mga ancestors of the province of China. Okay, so balik tayo. Yung sinasabi, Gobernador Silvio. Okay? Nung matuwid, si Linong, hindi siya Gobernador Silvio nung lumating si Emilio Aguinaldo. Kasi si Emilio Aguinaldo ay after gera na ng Amerika at Spain lumitaw at inihalan niya ang kanyang sarili. Pinili niya ang kanyang sarili, hindi siya pinili ng Diyos.
Ibig sabihin. Kaya ang Chinoy, pinili nila yung sarili nila. Ayaw nila maging dayuhan. Gusto nilang gawin dayuhan ang mga Pilipino at gawin na lamang kaibigan ng Pinay paglabag dito sa line 4 of paragraph 15 na ang ginawang kaibigan ng Dr. Rizal ay hindi Inchik, kundi yung isang Austrian. So yung Pilipino hindi mo pwedeng gawing kaibigan sapagkat sila ay ang pinili ng Diyos na pinag-ari ng Diyos bansa at pulo ng lupa, pulo ng mga Pilipino na pinagkalooban na magmana ng bansa ng Diyos. Okay, so minanipulate talaga manipulate talaga ito si Emilio Aguinaldo, no? So, pag sasabing Pilipinas, ito ang makikita natin. Bansa na may atmosphere. Okay? Hindi yung bayan ng province ng genealogy of China. So, ngayon, dako tayo dito sa kasaysayan ng ating bansa na mapansin natin na nung panahon na tayo ay nasasakop ng Spain. Okay? O ng Roman Empire. So, ito ang kanilang inihanda sa atin, tanduay, lechon, at mga kapiyastahan para mahumaling tayo at makatulog doon sa stars na ginawa ng yung mga parol na nakasabit sa atin. No? Hindi yung mga star na nandun sa kalangitan. Parol na nandun sa mga bintana. Si Dr. Rizal, hindi yung katulad ng pag-iisip ng Inchik at ng Roman Empire o ng Europe. No? Ang iniisip niya ay paano nilalang ng Diyos totoong stars, yung totoong kasayahan sa nawala yung alak, nawala yung parot na hindi natin makikita sa loob ng simbahan. Sinasabi niya yung espiritu ng buhay ng katotohanan, no? Yung nagsasalita tayo sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, no? So diyan po tayo binuhay, binigyan tayo ng mga Aguinaldo, no? So diyan tayo na humaling, diyan tayo nakatulog, naging marami sa atin. Kaya halos wala nang pinag-aralan, maraming hindi nakakapag-aral, maraming naghihirap, no? Tayo pang nagbibigay sa simbahan, no? So yun po, no? May lechon, may tanduay, okay? So utang kita, no? Si Ayala, no? Kamayaman si Ayala, binigyan tayo ng alak, sila binibigyan natin ng pera, tayo alak, sila pera, di ba? No? Okay. So, yung alak, yung tubig na tinimplahan ng pasuka, may butsay, malasing ka. Sa kanila naman, yung pera na trabaho naman, kukunin nila. Bigyan kanila ngayon ng nakamamatay ng pananampalataya. Si Ayala. So, sila Ayala, okay, at yan ay napunta sa mga Fujian Chinese, ano? Kasi conglomerate sila. Yan ang sinasabi nito. So, maraming manipulasyon at ito, yan nagbigay ng alak sa atin. Ito, nagbigay ng star, ng parol. Kaya ito, lasing. So, wala tayong sila malalaki ang building, ang simbahan, ang gobyerno. Pero tayo, walang bahay, walang lupa. Kaya, ibig sabihin, tapos, palalayasin tayo sa lupa. No? So, ito na ngayon, sinasabi natin na symbolism na yung, ibig sabihin ito ay Delta, no? Domingo. Ito, L ito, na nakabaliktad. Domingo Lamco, Aguinaldo, Aquino, PDP, Laban, Lakas ng Bayan. So, isa po ang meaning niyan. Kailangan sila ay galing sa Fujian kasi ito Fujian Chinese, Arroyo, Fujian Chinese. So, yun yung gobyerno doon sa Maynila. Dinala sa Mindanao, kaya yan yung Omega o ruling class na Omega ay heading south from the north from Henan, passing Fujian, going to Luzon, tapos si Rizal, kinuha nila, and then bumaba sa Mindanao, si Lapu-Lapu, kinuha nila. Ito yung sinasabing Fisher of Men. Siya yung gumagawa ng kasaysayan para sa kanila lahi, sa ancestors nila. So, ngayon, yung sinasabi natin,
dito na Gobernador Silio, matapos masira siya sa lindol o masira sa gera, ano? Ito ang Gobernador Silio, House of Gobernador Silio, lumipat na sila sa Malacanang. Lumipat na sila sa Malacanang. Vice President galing sa Pugian, President galing sa Pugian, okay, Vice President galing sa Pugian, at hindi ko yan. So, Vice President galing sa China. So, sino yan? Di ba? Yan sabi natin na si Duterte dito. Okay? Ito si Duterte. Si Duterte yan. Si Duterte. Okay. Ay Gobernador Silio ng China. So, ang Vice President niya ay si Robredo. Dapat tayo nandito. Parating ni Dr. Si Rizal. Hindi si Robredo, yung asawa niya, nandyan. Korean Chinese. Okay. Kasi nag-ano sa kanya, nag-alal, administration of President Benigno Aquino III. Parang sa Pujian siya, di ba? Maliwanag, ano? Sila rin yan. So, ginagawa nila ang kasaysayan natin para sa kanilang sister. Yan. Kaibigan ni Cory Aquino, ginawa ni Duterte National Hero ng Pilipinas. Okay? So, mga gobernador sila. So ngayon, dapat tayo doon sa apat na kaharian ng kalangitan ng Pilipinas na nandito sa bansa natin. So, fishermen. Okay. Yung sa gobyerno natin. Ito ba? Okay. So, ito yung paano na counterfeit. Okay, Lost Eden natin. Okay. Philippines must look back. Okay, ganun po pag nag-explore. Pag nagagawa ka ng mga saysayan, yun lang, ay sigurado natin na yun ay tutugma dun sa sinasabi natin Diyos na may likha ng rehiyo ng araw. Ay, ng 4 kingdom, dito pala tayo. So, ito na ang nangyayari ngayon. Okay. Yung sakop nila yung Pilipinas. Dahil may 200 nautical miles daw sila na galing sa Scarborough Shoal na hanggang doon sa Bukawi, Bulacan, San Ildefonso at San Rafael. Tapos, pasok po yan. Kasi gusto ni Duterte na ito ibigay sa China at siya ay nagpapaalam lagi sa China. Baka daw tayo girahin. Sa China daw ito. Kung sinasabi niya ito sa China, ibig sabihin, ang Pilipinas sa China dahil ang gusto niya magkaroon ng sovereignty ay yung 9-dash line. At gusto niya magsukat mula doon sa Scarborough Shoal papasok sa Pilipinas. Ganon tayo niluluko. Ganon binabarsubas ng China. Yung UNCLOS. Ito naman sinasabi ni Dr. Rizal na ang Pilipinas wala sa dugo ng Inchik. Ang sinasabing Sea of the Orient wala sa dugo ng Inchik. No, yung region of Luzon hindi isang Chinese village o province. So ito yung sinasabi niya. Ng Pilipinas dyan, sa primary dyan, makita mo lang along the equator. Okay? Yung latitude niya at saka yung longitude. Yan sinasabi niya. Region of Luzon. So napakamangmang itong mga paaralan natin na ito ang sinasabi ni Dr. Rizal. Ang sinasabi naman nila ay ito ay pag-aari ng lahi nila at isinulat ng dugo ng kasaysayan nila. So ito ngayon ang apo ng China. Ganito ang tingin. Itong region of Luzon na ito, na space is
ang time na ito, mula dito sa prime meridian, equator, ay pwedeng pag-ariin ng China. Kaya siya, ang China, nakikipag-gera dito. So ngayon, gustong gerahin ito. So, outside na sila sa sovereignty. No? Okay, so, pinakikita dito ay, yung close, ano? Dito na pumasok ang China. Gusto niya, ito kanya. So, itong area na ito. Okay. Mantalang yan, dapat ang pagsukat natin galing sa baseline ng Pilipinas palabas. So, ibig sabihin, yung lines na ito, na broken lines, ay ba't sa territory ng Pilipinas yan? Dito. Ang pag-aari ng Pilipinas, ay inang kinanan China itong area ito. Hanggang dito. Itong area ito. Kaya yan ay sindikatong malaki na hindi naman niya maalam basahin yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na last farewell, sasabihin niya na apo ng China si Jose Rizal. Ano, so ito pong ito, area na ito, yun ang gustong nakawin ng China. Yung naka-red na yan. Nakapula at inoccupy na nga niya, invade na ng China. Kaya sabi ni Duterte, province na bakit? Ipinain niya yung Scarborough Shoal. Anong nangyari sa mga mangisda natin? Diba? Nawala na bangka. Laging binabangga sila, halos patayin sila. Meron bang ganun na dapat patayin mo ang Pilipinas o ang Pilipino sa dagat? Si Dr. Jose Rizal, isinuko niya ang buhay niya sa Pilipinas. Hindi niya isinuko yung dagat sa kanyang sariling dugo o sa inchik. So, ganun po yan, magnako ang mga inchik. So, si Duterte isang piki na presidente ng Pilipinas na walang alam sa kasaysayan na sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Walang lamang niya ay yung kasaysayan ng kanyang dugo. No? So, okay. Tayo. Anong nangyari po? No? So, yung Coast Guard to protect you, Palace tells peace talk amid China ban. No? Nag-ban yung China. So, nag-impose ang China ng fishing ban sa South China Sea. So, meaning na hanggang doon sa West Philippine Sea. Okay? Na covered yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Ano pa? Bawal doon mga isda, kaya binabangga tayo. So, ano yung pinatupad ng Beijing August 16 ng 2021. Pati yung mga tubigan doon sa north ng 12 parallel and two of the fishing management areas of the Philippines. Okay. Okay. Pati yung surrounding waters ng Antique, Occidental Mindoro, Palawan, sinakop na tayo, di ba? China nagpapatupad ng batas sa buong Pilipinas. Okay, the ban also covers water west of Palawan. Okay. Busungwa Island all the way to the north past Panatag showed and site of 24 standard between China and Philippine ship. So, binibigay ni Duterte sovereignty ng Pilipinas na hindi naman tungkol sa inchik. So, ganun. So, ito na ang kabuuan ng kanilang kasaysayan. Kasaysayan na ginagawa ni Duterte. Ito po. Yan po ang gusto nilang malagay sa paaralan sa buong mundo. Nakakahiya, no? Kapag binasa mo po yung last farewell, ito ang magiging resulta na kasaysayan ng inchik. Isang fairy tale story na binuwisan nila ng buhay. No? So, hindi pwedeng ganyan ang mangyari. Ano? Kailangan laging nasa totoo. Okay? So, maraming mahiwaga na okay. So, okay. Patuloy po tayo. Medyo inaantok na ako. Patatlong movie na po tayo na matagal. So, tingnan natin kung 1 hour na pala po, ano?
So, sa kanan natin siguro ito pagpatuloy. No? Pero bigyan ko lang muna kayong idea na ang sinasabi natin na ito ang nagre-represent ng itong dalawang ito ng buong Pilipinas. Ito ang nagre-represent ng buong Europe. Ito yung Europe. Ito yung Vatican. So, isang empire po yan. Okay. So, ang gusto ng Duterte, ngayon ito, yung sa Pilipinas, ang boss nito ay ito. Okay. Ito ay Gobernador Silio ng Spain. Ito ay Gobernador Silio na nag-atang ng pamuno sa local na mga Chinese Filipino sa Pilipinas para in behalf of Spanish Gobernador Silio ay sila ang patupad sa mga provinces, sa mga bayan-bayan at saka sa barangay. So, ganoon yan. So, ulit natin, sa Metro Manila, pinakasentro, kumbaga, noon ay itong katedral, Gobernador Palacio de Gobernador Silio, at itong Fort Santiago. Yung mga hindi sumusunod sa Gobernador Silio, ipapasok dito, ibabartolina, pwedeng patayin, at kung anong gawin, ikukulong. Hanggat di sila sumusunod dito sa Roman Empire. So, yun po ang kasaysayan yan. So, ito naman, mabuso na ito, ng mga lupain, maraming mga pinapapatay, dinudukot, at yan yung pasulat dito, sinasabi ni Dr. Rizal na kalaban ng KKK. Bago dumating Amerika, nagkaroon na ng mga labanan ng KKK at grupo ni Emilio Aguinaldo. So, late na nang dumating Amerikano, parang ganun. Napatay na si Dr. Rizal. Diba? So, ganun nangyari. Dahil nakabot ang gera sa kaalam ng Amerika. Doon, na-liberate ng Amerika ang Pilipinas at tayo tinuruan. Binigyan ng karapatan mamuno sa bansa at yun na yung Bill of 1902 at saka 1935 Constitution. Okay? Kung saan yung Amerikano sinasabi din in God we trust, katulad din na sinasabi ni Dr. Rizal na all country pray to God, na kung saan dapat ang Pilipinas ay pagharian ng Diyos at hindi pagharian ng mga mabaong isda. So itong mabaong isda na local Gobernador Silio ay karamihan ay sa Xiamen nang galing. At ito ang nirepresent niya. Isda po yan. So yan, isda po yan. Isip niya ang PDP laban o Lamco, Domingo, no? People. O, yung X ay Xiamen, yung Alpha ay Amoy, itong Omega ay yan yung ruling class. Okay? So, yan po ay pwede rin maging 666, ano? So, yung mga isa lang yan. Okay. Si Marcos ay apo ni Limahong. Ang simbolo niya ay may letter kappa dito. So, iisa lang yan. Bataan Barangay, Kabataan Makabayan, iisa lang. So, ginagawa niya ay social experiment na tawagin lamang yung mga anak ng bansa doon sa mga barangay bilang Kabataan Barangay, pero mas dominante ang ruling class na makabayan. Ang barangay ay hindi pwedeng maging mataas sa mga anak ng bayan ng province of Cagayan. So, ibig sabihin, ang mga Pilipino sa buong barangay, sa buong Pilipinas ay hindi mas mataas doon sa mga angkan ng province of Cagayan. Okay? Yun ang meaning nito. So, dito, ang sinasabi nito ay walang mataas sa mga ancestors sa bansa kundi ang Diyos. Walang mataas na ancestors na pwedeng i-idolize, kundi ang pinakamataas ay Pilipinas dito sa lupa. Pagkat ang Pilipinas ay bansa ng Diyos, naghahari. So, ganun. So, dito ay wala na sa kasaysayan itong sinasabi ni Marcos. Ano ito? Logo nito. So, galing siya sa Rauping. Okay, saan ba? Ano sinasabi ng Rauping? Yan ba tayong mapa dyan? Ay, hindi natin alam kung may babalik. Mag-drawing naman siguro tayo. So, saan ba yung Rauping? Yung pinagbulan ni Marcos? Okay, ay, galing siya Rauping. Ano? Dito ang Fujian, ang Xiamen sa may tapat ng Taiwan. Dito mag-drawing dito. Okay,
masyadong maliit, pwede natin lakihan para maintindihan. So, ganun po tayo. So dito galing sila ako yun, Aguinaldo. Okay. Sino pa? Domingo lang po. Galing. Okay, dito naman sa baba dito galing si Marcos. Sila Marcos. Okay, pero nauna sila Marcos bilang angkan ni Limahong sa Pilipinas. Kaya sila ang unang dilawan na nagpunta dito sa may Parañaque. Okay. May Parañaque dito. Then lumipat siya dito sa may pati Ilocos. Kaya dito natin araw. Okay. Kasi mga puna may Maynila at saka dito may Kalamba. Okay, doon muna sa Manila, umataka sila sa Parañaque. 2 beses, hindi sila nagwagi. So, nanirahan ko dito na Pangasinan. Ganyan po ang ginawa ng malay ni Marcos. Okay. So, dumating ngayon si Limahong. Dito naman nagtuloy. Punta daw siya sa Kalamba. So, ganyan nangyari. So, si Kayanan ay punta dito ni Limahong sa Madama Isli Domingo Lamco. After na Domingo Lamco, dumating naman dito si galing din sa lugar yan, Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, si Aquino, Bongo, Duterte, Dino Sison, Benigno Aquino III, Ninoy Aquino, Junior, Cory Aquino, lahat po dyan galing sa Amoy o Siamin. Okay? So, ganun po yan. Then, mating dito itong si Emilio Aguinaldo, June 1898, ito ay naging bayan. Pero kay Dr. Rizal, ito ay bansa, Ganun yan. Magkaroon ng pagbabago ang ating posisyon dahil sa hindi magandang asal ng mga provincianos para hindi tayo makabalik sa ating bansa. Ginawa nilang bayan ang Pilipinas ng kanilang Pujian stores. Okay? So, ang sinasabi ng Rizal, bago dumating yung Pujian stores, ang aman natin ay ang Diyos na ang langit ng lupa at siya ang malang ng Pilipinas. So, yun, ibig sabihin ni Dr. Rizal. So, walang kaptuhan na si Dr. Rizal ay isang inchik. Okay, sila lang nagsasabi niyan. So, yun, sinasabi natin na itong mga taga-amoy ay mabang isda na galing sa amoy, sa Siamin. Yan yung mga sinasabi ng Gobernador Rosillo, nakalaban ni Dr. Rizal, siya ay dyan pa lang, sa bago siya namatay. Siya ay nakulong dyan. Okay, ito mabang isda. Okay. Yan din makikita mo doon sa BPI, sa Ayala. Okay, ito ay sa mga bangko ng Ayala. So, sila ang nagkulong kay Dr. Rizal. So, gano'n ang nangyayari, So, ang nangyayari, yan yung panahon na Gobernador Rosillo. So, nasira yung Gobernador Rosillo na yan. Nasira noon yan. Indo, nasira yan ng gera. So, lumipat sila sa Malacanang. Ito na yung Malacanang Palace. Yan. Meron tayong malinis na kopya ng Malacanang Palace. Original copy. Ito natin. Okay. Nasa yun. Dito ba? Dito. Okay. No. Ito, magkatabi po ito. Dalawa. Gobernador Rosillo. Ito. Katedral. Okay. Nawala po ito. Sira nung maglindol.
So, yun ay restore na lang. Pero itong Gobernador Silio, yung mabaong isda, yung sinasabi natin, itong logo na to, okay? Yan yung nandun sa palasyo ni Gobernador Silio. Yan. Yan yung nasa San Gilbert at saka Ayala Bank. Okay, so yan, ang Gobernador Silio ay yun na yung Pangulo ng Pilipinas at pambansang Pangulo na nasa list of Chinese Filipinos. Sila yung nandito sa Malacanang. At yung mga nasa Malacanang, at sila ay nagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas para sa dugo nila mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte at Robredo. So, ganyan. So, okay, nung masira ito, ulitin natin, lumipat tayo sa Malacanang. So, Malacanang, bakit siya may aglas? Pagkat ito ay propaganda na lamang ng mga nakatira dito, pero ang mahal nila ay China. So, ito lang ay napaliwanag. Ito ay nasa kamay ng Amerika ng panahon dahil tinubos nila ang dugo ng Pilipino na mamatay sa Espanyol at namatay sa kamay ng Gobernador Silio na ipinikwento ni Dr. Rizal na ang kanyang mga kababataan ng panahon niya ay tinudukot na mamatay yung kanyang mga kaibigan nawawala sa tahanan, no? Kaya yun, nagdadasal sila sana ay magkaroon ng final redemption at dumating nga yun ang Amerikano at tayo ay nagkaroon ng kalayaan na pilit na gustong tanggalin sa atin ng mga Gobernador Silio. Sabi nila, province daw tayo ng China. Sabihin, gusto niya na mapalitan ng coat of arms. No? Kalit na ito ang nandito sa Fort Santiago, ito po, gusto niya ito maging coat of arms. Ito po ay dragon. Okay, dragon. Parang butiking may pakpak na payat, no? Sa trigo. So, gusto niya ito, after ng Amerika, ito po yung Amerika, coat of arms ng Amerika, gusto po niya palitan ito. So, ito, gusto niya mapunta doon. Okay, so ibig sabihin, ang gusto niya mangyari, ito, kung nasa dagat ng malayong silangan ay yung China at ang Pilipinas, ito, bayan. Yung dugo ng Pilipino gagawing bayan. Okay. So, nangyari niyan, ganito. Ito, yung Luzon, Visayas, Mindanao, ang pupunta ay China. At meron din siyang Gobernador Silio. Ito na yung nakalagay sa silyo ng presidente. Mga Chinese Filipino na rin. So, ganun po yan. So, sa pagkatabi, bago nangyari ito, Marcos ang nauna. So, dahil kung binigulan ko ito. Masunod na yung mga presidente. Aquino. Sino pa? Itong si Duterte. Si Pimentel. So, ang daming kombinasyon sila dito sa PDP laban na to. So, naging liping nila itong mga anak bayan. Itong makabayan. O itong mga anak bayan. Okay? So, gumawa sila ng mga armed groups. Ito na yung 0% na yan. At kunwari, pinapalaya, nahuhuli, pero may pinapatay sila na hindi kasama dito sa organisasyon. So, ito po ay lahat ay organization. Okay, at saka business. Ang dahil sabi, ang pinapaliwanag ni Dr. Rizal, itong mundong ito, nandun ang Pilipinas. Hindi yung mundong ito nandoon sa Europe. So ngayon, dumating naman sila dito Duterte, ayaw naman nilang mag-control ito. Europe, mag-control sa Pilipinas, o Vatican, o Roman Empire. So gumawa naman sila ng ganitong estilo. So itong ganito. Parang ganitong gusto nang mangyari. Okay. Republika ng Pilipinas, pero state of the province of China. So ito yung H. Kabataan makabayan. Gusto nila, itong logo ng Amerika, papalitan ito.
papalit ito. So ito, makikita mo na dito, Department of Foreign Affairs ito. Coat of Arms ng China. Okay. So ito yan. So madalit sabi, ito ay isang conglomerate din yung mga nandito. Okay, si Duma Season. Okay, Balahap o Duma Season. Okay, Makabayan. Isa lang sila lahat. Ang gusto nila, may walay na sila sa China. Gusto niya, ito na lang. So wala na ito. Kaya nangyari, ito na lang makita mo sa presidente. Hindi na itong dalawa. Yung government at saka yung judges, senator at kung ano itong o kaya military. Simbolo of military. Kasi so gano'n yan. So ngayon, lahat ng may virus, no? Makalat, no? Pasalamat pa rin siya sa China. So ang gusto niya mayari, itong komunista makari sa Malacanang, maging Malachay ng Palace, at ito, ilagay doon sa tuktok, paltan itong cross na sickle, no? At saka yung sasabing hammer. So, itong B, okay, ito rin ito, okay, B. Simbol ni Marcos, simbol ni Aquino. Okay, no? Ito yung palm, ito yung dalawang daliri. Palm, dalawang daliri. So, yung business mo na, ito yung administration, ito yung vice president, ito parang ganun. So, isa lang sila. Lahat ng symbolism na nasa kanila. So, ang symbolism niya kayo, no? Sa kanila Duterte, isa. Ginawa niyang national hero, kaya memento. So, lahat na gusto na mawalan na lang sa isa itong Catholic. Ano? Ikulong na lang tayo doon sa karunungan ng mga OGN, Ancestry of Communist China. So, gawin na lang foundation ng history ng Islam at history ng Spanish dito sa Pilipinas. Okay, pero hindi naman yan ibig sabihin ng Turo si Rizal na kasaysayan ng Espanyol, kasaysayan ng Arab, kasaysayan ng komunista ang sinasabi niya ng China. So, ibig sabihin, tatlong kaharian ng Arabo, no? Ang gusto mo sa akin ng komunista, yun yung Islam, kaharian ng Europe, yun yung sinasabing Christianity, diyan sa North, opposite ng Islam, doon sa South. Yun ang gustong infiltrate nila. Mawala na ang Christianity after 25 years. So, ganoon din ang Islam kasi sabi niya, ang father ng Pilipinas ay ang ancestors nila ni Xi Jinping diyan sa China. So, ganoon tayo winawasak ang kasaysayan ng mga pang China. Okay, so, ayaw nila ng kasaysayan ng ibang mga tao o ng ibang reliyon. So, nila ideolohiyang komunista ang lagay doon sa tuktok ng itong crown. Ito yung China. Ito China, Russia, at ito yung symbol ng communism doon sa tuktok. So, ang Gobernador Silio ay mga presidente. Ang kanyang right wing ay yung China. Okay, ang left wing siya ng China. Diba? Kaya siya, he is the first leftist, sabi ng president. So, ito ang gusto niya mangyari. So, sa bawat bayan, nagkaroon na naman siya ng mga military. Okay? Pwede yung People's Liberation Army. At ito naman yung munisipyo ng China. Okay? Provincial building, provincial building or municipal building or ito ay yung nasabi natin na barangay hall. Okay? So, barangay tanod, okay, pulis sa bayan, military sa gobyerno sa buong Pilipinas. So, pero yan ay military ng China sa gobyerno ng China. Okay. So, ibig sabihin, nangyayari niyan, ang coat of arms niya ay ganito. Okay. Dito ang communism. So, ito, kapalitan nito. Okay. So, nangyayari kasi ganito yan, no? Nauna ito. Sunod na itong Amerika. Then sunod ito. Yun ang gusto ng Duterte ito. Kumawala ito lahat. Okay? So, salamat po na marami sa inyo. Kinig at
Alas 4 po, madaling araw, ako magpapahinga na. Pero masaya ako at sana maintindihan nyo kung sino tayo, nasaan tayo at saan tayo patungo. Napakasarap mabuhay na may bansa sa harap ng ating Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah.